mga nagsusulong na ipagbawal ang bayolenteng video games sa mga minor de edad, kasunod dito ng malagim na pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, anong opinyon ng mga eksperto sa usaping ito? Alam mo, Jiggy, nakausap nga natin ng isang veteran or expert na psychologist. At ayon sa kanya, paliwanag niya, isa lamang daw ang paglalaro ng online video games sa napakaraming posibleng factors o dahilan kung bakit nagkakaroon ng agresibong aksyon o attitude ang isang menor de edad. Ayon kay Professor Mariflor Gatchalian ng Perpetual Help University, mas nakalalamang pa rin daw yung influences outside o social influences nga kung tawagin. Isa-isahin natin yan. Kabilang dyan yung kalagayan niya sa kanilang bahay, sa loob mismo ng bahay kung ano yung nangyayari dyan. Pangalawa, yung kalagayan niya naman sa loob ng eskwelahan, kung siya ba ay nabubuli, napagtitripan o inaasar. Isa ring factor dyan, yung pag-emulate niya sa nakikita niya sa mga nakatatanda or sa mga tinitignan niya bilang leader. At panghuling factor din dyan na kinoconsider ay yung mga nakikita niya at naririnig niya, napapanood niya through television, pati rin social media. Narito yung naging pahayag or explanation ni Professor Gatchalian. Hindi lumalabas sa mga studies na malaki ang kinalaman ng violent games and violent movies dito sa mga violent behavior ng mga bata. Masasabi natin contributory factors. Isa sa mga, pero hindi lang ito at hindi diretsyong ito ang dahilan. Marami pa mga factors katulad ng sa bahay nila, ano bang meron sa bahay, paano ba pagpapalaki, sino ba ang gumagabay, meron ba silang maayos na relasyon sa bahay nila, sa mga magulang, kapatid. At yan, banned na sa bansa yung larong Gore Box na sinasabing nilalaro itong mga suspect na ito. Pero kung mawala na sa balita, itong usaping ito ay pwede kayang makabalik ulit ito, itong mawala itong ban, itong game na ito. Jiggy, para ma-uplift nga yung ban na yan, kailangan raw munang matiyak ng developers ng Gorebox na may enough safeguards na ito. Naunang inimbitahan ng Senate Committee on Women and Children ang game developers ng Gorebox na based pa sa Germany at nagbigay sila ng email kung saan sinabi nga nila na hindi sila makakadalo physically or virtually man sa magiging pagdinig nito. Ayon naman sa DICT, kailangang paigtingin ng game developers yung age restriction sa Gorebox. Kasi kahit na may nakalagay na allowed age doon, ang argument nila, pwede pa rin kasing mapeke iyon. Kaya kailangan may additional layer of security or verification para talagang matiyak na yun yung tamang edad nung naglalaro. Nauna nang naban ng Gorebox dahil ito raw yung tinitignan nga na posibleng naka-impluwensya doon sa mga na-involved na suspect sa Tacloban shooting noong nakaraang linggo. Sa ngayon ay hindi downloadable sa mga application stores ng iOS, pati na rin ng Android phones yung Gorebox ngayon at hindi rin siya pwedeng malaro. Narito yung pahayag ng DICT. Si Gorebox, just to be fair naman, nakalagay sa kanya 18 plus. Okay. Pero wag naman nating ibigay yung responsibilidad sa mga magulang kaagad. Dapat bago niya ma-download, malaman mo na 18 siya. So ang hinihingi namin kay Google, meron bang safety measures yan si Gorebox na yung bata nagpapanggap na 18 tapos binigyan mo na access? Mali yun. At iyan, nakikitang hakbang ng gobyerno para mabantayan itong paglipanan ng mga violent video games? Jiggy, sa ngayon nga, nakikipag-ugnayan na yung DICT sa Senado para sa posibilidad ng pagtutulak ng age restriction sa mga social media users. Target nila na iset sa 16 years old yung minimum age requirement enable to access social media, sa pamamagitan daw yan ng stringent o mahigpit na verification system. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC naman, nauna na rin sinabi na kailangan pang paigtingin yung cybercrime laws dito sa Pilipinas. Sa ganitong paraan daw kasi, mapapasunod yung mga foreign game developers na sumunod sa regulations o batas dito sa ating bansa. Kasi kung iisipin mo nga naman, Jiggy, isa ang Pilipinas sa may mga pinakamaraming active users when it comes to online games or virtual games na downloadable or pwedeng ma-stream through applications. Na-enjoy nila yung kinikita nila sa Philippine market pero wala tayong jurisdiction over them. Narito yung pahayag ng CICC.
ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito, nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. They enjoy, parang they want to have their cake and eat it too. Yung kasabihan na yan, Manong Ted, na parang gusto nila na maprotektahan sila ng batas natin and yet ayos nila magpailalim sa batas natin. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.